Isang mapagpalang umaga pong muli sa inyong lahat mga kapatid. Magpasalamat po tayo sa Panginoon sa panibagong araw na Kanyang ipinagkaloob sa atin. Narito po tayong muli sa ating Grab Food for the Soul, our daily dose for the nourishment of our souls. Simulan po natin ang umaga sa pagbubulay-bulay nang makalakad tayo sa isang mapayapang pamumuhay. Ngayong umaga po, ang pagbubulay-bulayan natin ay may pamagat po na spiritual versus physical. Ang atin pong batayang talata ay matatagpuan sa Marcos chapter 8 verses 36 to 37. Ganito po ang sinasabi. Sapagkat ano ba ang mapapala ng isang tao, makamtan man niya ang buong daigdig, ngunit mapapahamak naman ang kanyang sarili. Ano ba ang maibabayad ng isang tao para mabawi niya ang kanyang buhay? Ang buhay pisikal ay pansamantala, ngunit ang buhay espiritual ay pangwalang hanggan.
Kung kaya't ang pangangalaga sa buhay espiritual ay higit na mahalaga kaysa paghahanap ng kasiyahan. Ang malungkot, karamihan ng ating panahon, kayamanan at kakayahan ay ginugugol natin sa pangangalaga sa ating physical life at the expense of our spiritual life. Panahon na upang tayo'y bumalik sa basic, sa foundational, sa primal. Napakaraming hinahanap at iniimbento ng tao para lamang palawigin ang buhay. Ngunit iisa pala ang sekreto, hindi lamang ng malawig na buhay, kundi ng buhay na walang hanggan. Ang ialay ang buhay alang-alang kay Kristo at sa Ebanghelyo. Wika sa Pilipos chapter 1 verse 21. Sapagkat para sa akin, si Kristo ang aking buhay, at kahit kamatayan ay pakinabang. Dahil kay Kristo, ang kamatayan ay hindi na pagkawala at pagkalugi, kundi pagkakaroon at pakinabang. Instead of dreading the loss of our lives, we must instead dread the loss of our souls. At sinabi din po sa Marcos, chapter 8, verse 35, ang sino mang nagnanais na magligtas ng kanyang buhay ay mawawalan nito. Ngunit ang mawala ng kanyang buhay alang-alang sa akin at sa magandang balita ay magkakamit nito. Bilang mga mananampalataya, ang magbibigay rin ng dangal sa ating pananampalataya ay ang mga sakripisyong handa nating harapin alang-alang kay Jesus at sa Ebanghelyo. Laging tandaan, ang buhay Kristiyano'y hindi isang sementadong daan. Ito'y isang baku-bakong daan at dapat ay handa tayong lakaran ang daang hindi gaano man kahirap at kalaki ang sakripisyong hinihingi sa atin. Panginoon, pakanaisin nawa namin ang buhay espiritual na pangwalang hanggan sa halip na kasiyahan ng buhay pisikal na pansamantala lamang. Amen. Sino si Jesus? Maraming comparisons, contrast at paradoxes ang ginamit upang ipakilala si Jesus. Si Jesus ay hindi lamang buhay, kundi siya mismo ang pinagmumulan ng buhay. Wika niya sa 1, chapter 14, verse 6, ako ang daan, ang katotohanan at ang buhay. Nang siya'y ipako sa krus, at sa ikatlong araw, siya'y bumangon sa mga patay upang mabuhay magpakailanman. Kung kaya tayo'y sumasamba sa isang Kristong buhay. Ngunit nang tanungin ni Jesus kung ano ang sinasabi ng mga tao, kung sino siya, sagot ng mga alagad sa Marcos, chapter 8, verse 28b, ang sabi po ng ilan, kayo daw po si Juan na tagapagbautismo. Sabi naman ng iba, si Elias daw kayo. May nagsasabi ring isa raw kayo sa mga propeta. John the Baptist, Elijah, one of the prophets. What a great compliment. Malalaking pangalan, kaya lamang may common denominator. Lahat sila ay patay na. Mahalagang malinaw sa atin kung sino ang Kristo, ang Panginoong ating sinasamba. Because we become what we worship. Si Jesus ay hindi nabuhay na kaluluwa ng isang dakilang mananampalataya. Si Jesus ang makapangyarihang Diyos na nagkatawang tao.
na hindi nagapi at kailanman ay hindi magagapi ng kamatayan. Higit na mahalaga ang personal na pagkakilala kay Jesus kaysa kaalaman tungkol sa Kanya. Matapos sagutin ng mga tagasunod ni Jesus ang kanyang tanong kung ano ang sinasabi ng mga tao tungkol sa Kanya, tinanong niya sila kung anuman ang kanilang masasabi. Wika ni Pedro sa verse 29, kayo po ang Kristo. Ang kaligtasan ay nangangahulugan ng pagtaas ng personal curiosity to personal commitment, ng personal admiration to personal devotion. Tayo po ay manalangin. Panginoon naming Diyos na makapangyarihan sa lahat, pinupuri ka po namin at pinasasalamatan sa araw na ito, Panginoon, sa panibagong buhay at kalakasan na iyong pinagkaloob mo po sa amin. Dinadalangin po namin ang lahat ng mga estudyante na magsisipasok sa kanyang paaralan. Bigyan mo po sila ng talino at kalakasan upang magawa nila ang lahat ng mga activities sa school. At ingatan mo rin po sila sa kanilang pagpunta sa mga paaralan hanggang sa sila ay makauwi sa kanilang mga tahanan. Panginoon, dalangin din po namin ang lahat ng mga magsisipagtrabaho, Panginoon. Tulungan mo rin po sila na magawa nila ng tama ang kanilang mga trabaho. Dalangin din po namin ang lahat ng aming mga kapatiran, kaibigan, kamag-anak, kaibigan, at lahat po ng mga may karamdaman. Pagkalooban mo po sila ng kagalingan ng kanilang lupang katawan. Panginoon, maraming salamat pong muli. Ito po ang aming dalangin na may pagpupuri at pagpapasalamat sa tanging pangalan ng aming Panginoong Hesus. Amen. Purihin po ang Panginoon sa isang mabiyayang pagbubulay-bulay ngayong umaga. Salamat po sa pagsama sa akin sa pag-aaral ng mga salita ng ating Panginoon. A friendly reminder lamang po sa bawat isa sa atin, be Christ-like in your workplace today. To God be all the glory. Paalam.